Makasama ang pamilya, makapagpahinga at ma-relieve ang stress mula sa paghahanap buhay. Ito ang mga dahilan kung bakit looking forward ulit ang ilan sa mga kababayan sa dalawang magkasunod na regular holidays sa paparating na linggo kahit nakatatapos lang ng mahaba-habang bakasyon. Partikular na ang April 9 o Araw ng Kagitingan at ang April 10 bilang observance o pagdiriwang naman ng Eid al-Fitr o pagtatapos ng Ramadan. So, medyo okay sa amin, sir, na unwind minsan yung namin. Pero after ulit nun, sir, balik na naman sa trabaho. For me, kailangan ko mag-spend ng more time sa family ko, especially sa mga anak ko. Pero sa mga kawani ng gobyerno gaya ng barangay health workers, tuloy ang pagserbisyo sa mga kababayan, mapa-regular holiday o special non-working days pa. On duty pa rin po kami, on call pa rin. Kahit na may holiday, kahit na ano pang holiday yan, on call kami. Pag tinawagan kami na mag-duty kami o may emergency. So kaming pumunta sa barangay mag-report. So regardless kung anong holiday pa yan. Samantala, nagpaalaala naman sa mga employer ang National Wages and Productivity Commission ng Department of Labor and Employment o DOLE kaugnay ng holiday pay regulations. Double pay ang matatanggap ng isang trabahante kung papasok ito ng 8 oras sa trabaho sa isang regular holiday. Upang makatanggap naman ng 100% ng kanyang arawang sahod, ang isang empleyado dapat siya ay pumasok o naka-paid leave sa huling araw ng trabaho bago ang nakatakdang regular holiday. Kung hihigit naman sa 8 oras, dapat magkaloob ang employer ng dagdag na 30% sa hourly rate kada oras. May extra 30% pa ng basic wage ang employee kung ang trabaho nito ay matatapat ng regular holiday at rest day nito. Nakapaloob ang regulasyon sa holiday pay sa Article 94 ng Labor Code. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.